King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 117. Simula ng hamon. Magkasabay na naglakad pabalik sina Prinsesa Yon Mengxiang at Zhao Fang. Habang nasa daan, si Prinsesa Yon Mengxiang ay tumatawa at ang kanyang ugali ay kapansin-pansing nagbago. Tiningnan ni Zhao Fang ang prinsesa ng kakaiba. Mula nang makapasok sila sa clan, ang prinsesa na ito ay nagpakababoy sa iba sa kanyang kagandahan at pagkakakilanlan. Hindi na sana niya titingnan si Zhao Fang ng higit pa kaysa dati, ngunit ngayon ay iba na. Ang karanasan noon ay ginawa ni Prinsesa Yon Mengxiang mapagtanto na ang kabataan sa kanyang harapan ay maaaring isang henyo na hindi niya maaaring palampasin. Tila nakita niya ang pagtaas ng isang kababalaghan sa hinaharap, na naging bagong bituin ng mundo ng Pil. Bilang prinsesa ng Cloud Country, ang kanyang mga mata ay nalampasan ang iba pang mga panlabas na disipulo. Malinaw na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang mahusay na Pil Master para sa clan. Kung ang isang clan ay may maraming mahuhusay na gumagawa ng pil at may sapat na mapagkukunan, mas maraming mataas na kalidad na mga table tasks ang gagawin, na magiging sanhi ng pagtaas ng lakas ng clan. Kung nakuha niya itong henyo sa paggawa ng tableta sa harap niya para magtrabaho para sa hari, hindi niya maisip ang hinaharap. Ang problema lang ay napanatili ni Zhao Fang ang isang normal na ugali, wala siyang magandang nararamdaman sa prinsesa, ngunit ayaw niyang masaktan siya ng sabay. Ang Cloud Country ay ang kanyang sariling bansa kung tutuusin. Napabuntong hininga si Yon Mengxiang, alam niyang hindi maganda ang kanyang unang impresyon, ngunit hindi pa rin siya madaling sumuko dahil ang isang mahusay na gumagawa ng tableta ay napakahalaga sa hari. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawa sa Outer Clan Hall. Alam ng maraming tao na hinahamon ng bagong papasok na disipulong si Zhao Fang si Ji Fengyan ngayon, kaya ibinaba nilang lahat ang kanilang trabaho at pumunta para manood. Nang makita sina Zhao Fang at Yon Mengxiang na naglalakad na magkasama, ang mga kalapit na disipulo, lalo na ang mga bagong pasok, ay lahat ay natigilan. Kailan nakasama ni Zhao Fang ang prinsesa? Ang ilan sa mga panlabas na disipulo ay nadama na hindi kapanipaniwala. Nasanay na ang lahat sa lamig ng mga prinsesa at bukod sa mga taong tulad ni na Xiao San at Liu Yao, hindi talaga siya nakikipag-usap sa iba. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Fang sa entablado kung saan ipaglalaban ang labanan. Ang yugtong ito ay malapit na kung saan nanirahan ang mga kahalili na panloob na disipulo. Ang kahalili na panloob na mga disipulo ay lahat ay may sariling mga patio at nakatanggap sila ng mas mabuting pagtrato at mga mapagkukunan. Sa sandaling ang isa ay naging isang kapalit na panloob na disipulo, hindi na nila kailangang gumawa ng katulad ng ibang mga panlabas na disipulo. Ang entablado ay gawa sa isang espesyal na purong itim na bato at ang tigas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa bakal. Mahihirapan ang martial masters na masira ito. Sa tuwing hinahamon ang isang kapalit na panloob na disipulo, ang lugar na ito ay magiging lubhang masikip. Nakita ni Zhao Fang ang ilang pamilyar na figure tulad ni na Xiao San, Liu Yao, Chen Feng. At dalawang figure na nagmamadaling dumating, sina Nan Gongfan at Yang Qingshan. Hindi nagtagal, dumating na rin ang hinamon na si Ji Fengyan. Ang mga labanang tulad nito ay palaging hindi pinapansin ng isang deacon o vice deacon at ang namamahala sa labanan ngayon ay si Deacon Qiu. Pamilyar lahat sa kanya ang mga bagong disipulo dahil pinangunahan ni Deacon Qiu ang lahat sa pagsusulit, ngunit tila wala lang isang tao na humahamon sa isang kapalit na panloob na disipulo. Ang unang labanan. Wang Yang, laban sa kapalit na inner disciple na He Yundong. Ang mahigpit na boses ni Deacon Qiu ay umalangaw-ngaw sa ilang milya at tumahimik ang mga tao. Seng. Seng. Dalawang figure na naglalabas ng malalakas na aura ang dumapo sa entablado. Sa entablado, magkaharap ang dalawang kabataan. Ang isa ay si Xiao Yundong, ika-20 pwesto at ang isa ay ang naghamon, si Wang Yang. Ang dalawa ay parehong nakarating sa kalahating hakbang na Ascended Realm at ang kanilang mga aura ay mas malakas pa kaysa sa First Guard. Labanan ng kalahating hakbang na Ascended Realms. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Si Nan Gongfan at Yang Qingshan ay parehong nakatutok sa labanan. Shua! Shua! Dalawang figure ang lumipad sa hangin na lumikha ng mga pagsabog saan man sila magpunta.
Ang enerhiya mula sa kalahating hakbang na Ascended Realms ay pira-piraso sa mga nasa ikawalong ranggo ng Consolidated Realm. Ang martial arts na ginamit ng dalawa ay pawang low-class mortal skills, na katumbas ng Holy Martial Arts. Sword Whistling Through the Skies. Ang kahalili na inner disciple, si Xia Yundong, ay nagsaksak ng kanyang espada at ang mga alon ng hangin ay naging mga talam na bumabalot sa kalaban. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa tenga ng mga nanonood ang matalim na tunog ng pagsipol at nakaramdam ng sakit ang mga nasa ikawalo at ikasyam na ranggo ng Consolidated Realm. Maaaring gamitin ang ganoong kapangyarihan sa Consolidated Realm. Ang pagkakaiba sa pagitan ng half-step na Ascended Realm at ikasyam na ranggo ay masyadong malaki. Nanginginig ang puso ng mga panlabas na disipulo habang tinitingnan nila ang kapalit na panloob ng mga disipulo ng may paggalang. Sa mga panlabas na disipulo, ang nangungunang 20 ay ang mga piling tao. Kailangang nasa half-step na Ascended Realm ang mga humamon sa mga kapalit na inner disciples para magkaroon ng pagkakataong manalo. Malinaw na may mga nanalo sa pinakamataas na ikasyam na ranggo. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, ang nangungunang 20 ay halos nasa kalahating hakbang na Ascended Realm. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng 2 half-step na Ascended Realms na lumaban sa entablado. Ang kahalili na inner disciple na si Xia Yundong ay laging may hawak na kalamangan at bawat galaw niya ay mapipilitan ang kalaban na umatras. Makalipas ang 40 hanggang 50 galaw, sa wakas ay natalo si Wang Yang. Hindi gaanong tao ang nakatutok sa labanang ito dahil hindi nakakagulat ang kinalabasan, ngunit pagkatapos panoorin ang labanang ito, sa wakas ay natanto ng mga bagong panlabas na disipulo kung gaano kakilakilabot ang mga kapalit na panloob na disipulo. Mapatla ang mukha ni Xiao San at nang maisip niya kung paano niya haharapin ang isang kahalili na inner disciple, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kung haharapin niya si Xia Yundong, matatalo siya sa 10 galaw, wala man lang siyang tiwala na kaya niyang talunin si Wang Yang. Napakalakas, si Bei Moy ay ganito lang kalakas bago siya umalis. Nagkatinginan sina Nan Gongfan at Yang Qingshan at hindi nila maiwasang mag-alala para kay Zhao Fang. Si Xia Yundong ay nasa ika-20 lamang na ranggo, mahirap isipin kung gaano kalakas si Ji Fengyan, na nasa ika-13 na ranggo. Sa pag-iisip hanggang dito, ang huling pag-asa ni Nan Gongfan at Yang Qingshan para kay Zhao Fang ay nawala. Natapos na ang unang labanan at ngayon, ito na ang pangalawang laban. Walang gaanong interesado sa unang laban dahil magkatulad ang lakas ng dalawa at pareho silang matandang disipulo kaya pamilyar sila sa kanilang kakayahan. Ngunit ang naghamon para sa ikalawang labanan ay nasa ikawalong ranggo lamang ng Consolidated Realm. Ang isang hamon na tulad nito ay hindi nakita sa nakalipas na 10 taon. Masasabing imbes na manood ng laban ang lahat, narito sila para makita kung paano magiging katatawanan ang mga kabataan. Ang ikalawang labanan, hinahamon ni Zhao Fang ang kahalili na panloob na disipulo na si Ji Fengyan. Inihayag ni Deacon Qiu. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang tumawa at sumipol. Tahimik. Si Deacon Qiu ay nagbigay ng malamig na sigaw at isang presyon ang dumaan sa mga panlabas na disipulo na parang avalanche. Ang Ascended Realm ay parang isang bundok na nagparamdam sa mga panlabas na disipulo sa ibaba na para silang mga langgam. Agad na tumahimik ang karamihan. Sa wakas ay naunawaan ng grupo ng mga panlabas na disipulo kung gaano kalakas ang mga nasa Ascended Realm. Sa ilalim ng maraming tingin ng karamihan, lumitaw ang 2 figure sa entablado. Si Ji Fengyan ay nasa ika-13 ranggo at ang kanyang katanyagan ay mas mataas kaysa kay Xiao Yundong. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat ranggo ng kapalit na panloob ng mga disipulo ay hindi malaki, ngunit mayroong 7 lugar sa pagitan ng 13 at 20. Ang puwang na ito ay hindi dapat baliwalain. Nang makita ang lakas ni Xiao Yundong, maging sina Nan Gongfan at Yang Qingshan ay nawalan ng pag-asa para kay Zhao Fang. Brat na may apelyidong Zhao, hinahangaan ko ang katapangan mong hamanin ako. Si Ji Fengyan ay nakatayo sa entablado na walang pakialam, ngunit walang nag-iisip na siya ay mayabang. Ang isang kalahating hakbang na Ascended Realm ay madaling durugan ang isang cultivator sa ikawalong ranggo ng Consolidated Realm gamit ang isang kamay at ang cultivation ni Zhao Fang ay hindi pa umabot sa pinakamataas ng ikawalong ranggo.
Brother Zhao. Ang mga kamay niyang Qingshan ay nakakuyom dahil sa pagkakasala at kawalan ng kakayahan. Dahil sa kanya kaya hinamon ni Zhao Feng si Ji Fengdian. At sa sandaling ito, nang makita si Zhao Feng sa ilalim ng mapanuksong mga tingin, nakaramdam siya ng sakit. Ibinaba rin ni Nan Gongfan ang kanyang ulo. Bagamat maaaring hindi niya maayos ang pakikitungo kay Zhao Feng, ang awayan sa pagitan nila ay nawala na ngayon. Sa ibaba ng entablado, sina Xiao San at ang kanyang mga kasama ay may pangungutya at pakikiramay sa kanilang mga mata. Maging si Liu Yao na ayaw kay Zhao Feng ay may ayaw at simpatiya sa kanyang mga mata. Siguro ito lang ang paraan para makalakad siya sa tamang landas at tumuon lang sa paggawa ng tableta. Naisip ni Yun Mengxiang sa kanyang puso. Sa entablado, ito ay magiging medyo mahirap. Hinarap ni Zhao Feng ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya sa ngayon. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang kanyang panloob na lakas at mas mahusay na sirkulasyon ng dugo dahil sa presyon. Bata, paano kung isang kamay lang ang gagamitin ko at kung maaari kang manalo, kung gayon? Kumpiyansa na tumayo si Ji Fengdian na may mapaglarong ngiti. Flowing wind stance. Smoke transparent step. Sa isang iglap, nawala si Zhao Feng sa paningin ni Ji Fengdian. Biglang tumigil ang boses ng huli nang maramdaman niyang may tumutusok na tunog mula sa likuran niya. Nagkaroon ng talakayan ang karamihan sa kanila ay hindi pa nakikita ang figure ni Zhao Feng. Ang smoke transparent step ni Zhao Feng ay umabot na sa pinakamataas na antas at pagkatapos na sumanib sa flowing wind stance, umabot na ito sa isang ganap na bagong antas. King of Gods, Kabanata 118. Magtatag ng dominasyon, una. Tumalon ang puso ng mga nanonood sa ibaba. Walang sino man ang mag-aakala na ang isang kabataang nasa ika-8 ranggo lamang ng Consolidated Realm ay magkakaroon ng ganoong bilis at mahusay na paggalaw. Ang smoke transparent step ay kalahating mortal na kasanayan, ngunit sinanay ito ni Zhao Feng sa pinakamataas na antas. Bihira kahit saklan ang isang tao na magsanay ng kalahating mortal na kasanayan sa pinakamataas na antas. Higit pa rito, ito ay pinagsama sa flowing wind stance, na nag-upgrade sa pinakamataas nito nang hindi bababa sa kalahating ranggo. Maging si Ji Fengdian ay natakot kay Zhao Feng. Star Finger. Ang dulo ng daliri ni Zhao Feng ay nagduri ng isang daloy ng liwanag, na bumabalot kay Ji Fengdian. Windmill Destruction. Bulalas ni Ji Fengdian habang umiikot ang mahinang asol na liwanag sa kanyang katawan na parang windmill, pagkatapos ay lumitaw ito sa labas at bumuo ng buhawi sa paligid ng kanyang katawan. Boom! Isang malalim na kalabog ang tumunog habang ang isang alon ng alikabok ay umaakyat sa hangin. Pigil ang hininga ng mga nanonood sa ibaba habang nakatutok sa entablado. Sa ilalim ng alikabok, isang figure ay kasing tahimik ng Mount Tai na parang hindi natitinag. Oo. Ang figure ng isang kabataan ay itinulak ng 10 talampakan sa ere bago siya umikot ng pabilog at bumagsak sa lupa. Nakakatakot na lakas ng loob. Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ni Zhao Feng nang bumagsak siya sa lupa. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas noon, ang pagganap ni Ji Fengdian ay wala pa rin sa kanyang inaasahan. Ang panloob na lakas ng kalahating hakbang na Ascended Realm ay mas malakas kaysa sa ika-9 na ranggo, mayroong isang mas malaking dami ng inner strength at ito ay na-condensed. Si Zhao Feng ay nasa ika-8 ranggo lamang ng Consolidated Realm. Kung hindi lang dahil humabot na sa pinakamataas na ika-8 antas ang kanyang Silver Wall technique at matigas ang kanyang katawan, ang paggalaw noon ay makakasugat sa kanya. Sa entablado, si Ji Fengdian ay nakatayo sa parehong lugar habang siya ay malamig na ngumisi. Brat na may apelyidong Zhao, medyo mas malakas ka kaysa sa naisip ko. Pero kung ito lang ang lakas mo, wala kang karapatang kunin ang sapatos ko. Bumilis ang paghinga ni Zhao Feng habang dumidilat ang kanyang mga mata. Ho! Ang mga panlabas na disipulo sa ibaba ay nagpakawala ng hininga, ngunit nanatili pa rin ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Masyadong mabilis ang palitan noon. Ang bilis ni Zhao Feng ay lumampas sa inaasahan ng lahat at naabot na nito ang kalahating hakbang na Ascended Realm. Ang mga ekspresyon ng pagkagulat ay lumitaw sa mga mukha ni Xiao San at Yun Mengxiang. Siguro, may ilang trick si Zhao Feng na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na manalo.
Habang nagpapakawala ng hininga ang karamihan, muling nagbago ang sitwasyon. Chaotic Wind Figure. Windmill Cloud. Isang malakas, mapanirang inner strength ang lumabas at bumuo ng isang windmill, pagkatapos ay sumugod ito kay Zhao Feng na parang dragon. Sa sandaling iyon, halos walang nakakita kung nasaan si Ji Fengdian. Pinagsama niya ang mortal skill Chaotic Wind Figure sa kanyang windmill change. Ang dalawang low-class mortal na kasanayan ay nagsama sa isa't isa at ang lakas at bilis ay umabot sa tugatog ng Consolidated Realm. Ang perpektong pagsasama sa pagitan ng pag-atake at bilis, mukhang may karapatan si Ji Fengdian na maging mayabang. Bulalas ang mga panlabas na alagad sa ibaba. Sa ilalim ng mapaminsalang hakbang na iyon, naramdaman ni Zhao Feng na para siyang dahon sa hangin na inililipad sa paligid. Silver Wall Standstill. Isang figurang kumikinang na pilak na parang pader na nakadikit sa lupa. Ang unang opensa ay hindi nakalusot kay Zhao Feng, ang depensa at lakas ng huli ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Ang Silver Wall Technique ay isa na sa pinakamahuhusay na low-class mortal na kasanayan at ang Returning Breath Technique ni Zhao Feng ay ginawang masiksik ang kanyang panloob na lakas kaysa sa mga nasa parehong ranggo at may kakayahan itong matuno ang panloob na lakas ng iba. Malinaw, ang pagkakaiba sa paglilinang ay hindi maaaring baliwalain. Kung ang lahat ng ginawa ni Zhao Feng ay ipagtanggol, sa kalaunan ay masasakop siya ni Ji Fengdian. Windmill Cloud. Ang hakbang ni Ji Fengdian ay nagsimulang itulak si Zhao Feng pabalik. Silver Air Barrier. Isang mahinang transparent silver glow ang lumitaw sa katawan ni Zhao Feng at nagpadala siya ng malalim na malakas na aura. Isang malakas na putok ang narinig habang ang silver barrier ay umaalon at naging hindi matatag, ngunit nagawa pa rin itong harangan ang windmill cloud ni Ji Fengdian. Naunang umatake si Ji Fengdian ngunit hindi niya pinabagsak si Zhao Feng gaya ng inaasahan. Flowing Wind Stance. Tornado Stance. One-line Star Finger. Agad na gumanti si Zhao Feng at ginamit niya ang Flowing Wind Stance at Tornado Stance ng sabay-sabay. Gumamit siya ng Flowing Wind Stance dahil mapapabilis nito ang kanyang pag-atake at makakasabay sa bilis ni Ji Fengdian. Ang Tornado Stance ay 70 hanggang 80% ang naunawaan, 20% higit pa kaysa sa huling pagkakataon. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ito ay ang One-Line Star Finger. Ang Star Finger ni Zhao Feng ay umabot na sa ikapitong antas, na siyang pinakamataas. Ang daliri ay parang bulalakaw matapos sumanib sa Tornado Stance. Boom! Ang daliri ni Zhao Feng ay diretsong tumusok sa defensive barrier ni Ji Fengdian at naging dahilan upang mawalan ng pag-asa ang huli at umatras. Ito ang unang pagkakataon na pinilit ni Zhao Feng si Ji Fengdian pabalik. Si Ji Fengdian ay pinilit na umatras. Ang pagbabago ay nagulat sa panlabas na mga alagad. Habang umaatras, pilit na inilipat ni Ji Fengdian ang kanyang panloob na lakas, sinusubukang gumanti. Ngunit ito ay nagpabagal sa kanya at lumitaw ang ilang mga pagkukulang. Nakita ito ng matalas na kaliwang mata ni Zhao Feng at agad niyang ginamit ang kanyang Star Finger. Sa sandaling ito, nalampasan ng Star Finger ang dati nitong pinakamabilis na bilis at pinsala. Ang Star Finger ay isang pinakamataas na antas ng martial art na ang lakas ay maihahambing sa kalahating low-class mortal na kasanayan at kapag sinanay sa ikapitong antas, madali nitong matatalo ang mga nasa ikasyam na ranggo. Bagamat ito ang nangyari sa mortal na mundo at hindi sa clan, ipinakita pa rin nito kung gaano kalakas ang kasanayang ito. Pinagsama rin ni Zhao Feng ang kanyang Tornado Stance ng perpekto sa Star Finger, na naging dahilan upang ang pinsala nito ay umabot sa bagong antas. Tornado Stance. Star Finger. Si Zhao Feng ay patuloy na umaatake habang siya ay may kalamangan at pinupuntirya niya ang mga kapintasan ni Ji Fengdian. Kasabay nito, pinagsama ni Zhao Feng ang kanyang Tornado Stance sa Star Finger, na naging dahilan upang ang kanyang mga pag-atake ay mas mabangis. Ang brat na ito ay nag-iingat ng kanyang lakas bago. Nagulat at nagalit si Ji Fengdian sa parehong oras. Hindi lang siya nakaganti, pinigilan pa siya. Siya ay itinulak pabalik ni Zhao Feng noon, ngunit ayaw niyang umatras, kaya sinubukan niyang ibalik ang sitwasyon gamit ang kanyang kultibasyon sa kanyang kalamangan. Ngunit ang resulta ay ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay naging mas mabangis at nakuha ang mga maliliit na kapintasan na ginawa niya. Deng! Deng!
Deng. Sa entablado, tuloy-tuloy na napaatras ang gulanit na figure ni Ji Fengyan. Dahil sa eksenang ito, napanganga ang mga panlabas na alagad. Ano ang nangyayari? Pinipigilan si Ji Fengyan. Nabaling ang kanilang mga tingin kay Ji Fengyan, na umaatres. Hindi lamang ang mga panlabas na disipulo ang natigilan, ang isang kislap ng pagkagulat ay sumilay pa sa mga mata ni Deacon Qiu. Ang mga bagong disipulo tulad ni na Xiao San, Yun Mengxiang, Liu Yao ang iba pa ay naging bato lahat. Malinaw, ang pagiging ranggo sa ika-13 ay nangangahulugan na ang killer move ni Ji Fengyan ay hindi gaanong simple na siya ay itulak ng isang tao sa ika-8 ranggo ng Consolidated Realm. Windmill Explosion. Isang malakas na inner strength ang lumabas mula kay Ji Fengyan, umikot ito ng galit at pagkatapos ay namuo at sumabog. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang binalot ng airwave ang lahat sa 10 hanggang 20 metrong lawak. Isang malaking butas ang naiwan sa purong itim na bato, na maraming beses na mas malakas kaysa sa karaniwang bakal. Ang dalawang figure ay pilit na pinaghiwalay sa pamamagitan ng paglipat. Teng. Si Zhao Feng ay pamitik sa himpapawid at siya ay bumagsak pabalik sa lupa na huminga. Sa malayo, nakatayo din ang figure ni Ji Fengyan sa lupa habang bahagyang umuusad ang kanyang dibdib, makikita ang ilang butas sa kanyang kamiseta. Nakakatakot ang lakas ng pakikipaglaban ng brat na ito. Mukhang hindi nang ibabaw si Ji Fengyan. Nag-usap ang mga nanonood. Teka, malalim na sinabi ng isa sa half-step na Ascended Realm na disipulo. Kahit na malakas ang bilis at opensa ni Zhao Feng, paanong hindi siya nasaktan? Posible lang iyon kung ang taong nagsasalita ay ang kahalili na panlulb na disipulo na hinamon noon. Si Xia Yundong. Sa pamamagitan ng kanyang babala, naunawaan din ito ng marami pang iba. Maliban na lamang kung ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Zhao Feng ay umabot sa isang antas kung saan maaari nitong kontrahin ang mga nasa ika-9 na ranggo. Sinabi ni Wang Yang, na humamon kay Xia Yundong. Tama iyan. Pangunahing nakatuon siya sa pagpapalakas ng katawan at naabot niya ang antas na katulad ng kay Hao Yuan. Nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang makipaglaban sa isang taong nasa kalahating hakbang na Ascended Realm at hindi masugatan. Dabi ni Xia Yundong nang may kumpiyansa. Natuklasan ng dalawang half-step na Ascended Realm Cultivator ang isa sa mga nakatagong card ni Zhao Feng. Ang karagdagang pagsulong sa pagpapalakas ng katawan, mas mahirap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Napakabihira para sa isa na magsanay ng isang mortal body strength eneng teknik sa antas kung saan maaari itong makalaban sa ika-9 na ranggo. Sa nangungunang 20 panlabas na disipulo, 3 lamang ang nagkaroon. At sa 3, ang katawan ni Hao Yuan ang pinakamalakas. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kalamnan, maaari niyang duminahin ang ika-9 na ranggo at kontrahin ang pinakamataan na ika-9 na ranggo. Dito na magtatapos. 70% lang ng lakas ko ang ginamit ko noon. Susunod, haharapin mo ang aking paghihiganti. Ang malamig na liwanag ay kumislap sa mga mata ni Ji Fengyan habang naglalabas siya ng malakas na aura, na naging sanhi ng pagsipol ng hangin. Ang aura na iyon ay napakalapit sa Ascended Realm. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Feng. Alam ng lahat na si Ji Fengyan ay sobrang seryoso na ngayon. Windmill Water the Visible Palm. Lumitaw ang condensed blue light mula sa palad ni Ji Fengyan at umikot sa napakabilis na bilis. Nang mailabas ang palad na iyon ay nagsimulang umugang ang aura. Ang palad na iyon ay tila maaaring hatiin ang ilog at baliktarin ang ulap. Oh my God! Natutunan niya ang galaw na iyon. Ang windmill manual ng isang tao ay dapat na napakalapit sa ika-10 antas upang makontrol ang hakbang na ito. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Xiao Yundong. King of Gods, Kabanata 119. Magtatag ng dominasyon, ikalawa. Windmill Water the Visible Palm. Ipinakita na ngayon ni Ji Fengyan kung ano ang nagpapahintulot sa kanya na maging ika-13 na ranggo sa lahat ng mga panlabas na disipulo. Sa ilalim ng mapangwasak na palad na iyon, naramdaman ni Zhao Feng na siya ay nahaharap sa isang bagyo. One-line Star Finger. Tornado Stance. Inilagay ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas sa Star Finger at Tornado Stance. Kasabay nito,
hindi niya pinigilan ang anumang lakas sa kanyang silver wall technique. Isang marahas na liwanag ang sumalubong sa malakas na hangin. Pew! Nagtagpo ang palad at daliri sa himpapawid at nagsalubong sila, ngunit hindi nangyari ang pagsabog tulad ng inaasahan. Napakatahimik ng eksena na nakakatakot. Makalipas ang kalahating hininga, isang pagsabog ang nangyari at lumikha ito ng channel sa pagitan ng entablado. Boom! Ang figure ni Zhao Feng ay napabalik sa 10-10 hakbang at ang kanyang mukha ay agad na pumuti, ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng kulay. Ang palitan noon ay halos mapasok siya ng dugo. Hindi niya inaasahan na ang isang low-class mortal na kasanayan ay may ganoong kapangyarihan sa kamay ng isang kalahating hakbang na Ascended Realm. Huminga ng malalim si Zhao Feng, kahit na manalo siya ngayon, walang alinlangan na magiging mahirap itong labanan. Hanggang ngayon pareho, sila ni Ji Fengyan ay nagdusa ng magaan na pinsala. Parehong malalakas na galaw ang Windmill Explosion at Windmill Water Divisible Palm. Windmill Water Divisible Palm. Si Ji Fengyan ay umatake habang hawak niya ang kalamangan. Ang galaw niyang ito ay maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Partial Wind Stance. Star Finger. Ang estilo ni Zhao Feng ay biglang nagbago nang ang kanyang mga pag-atake ay naging matalas at mas mabangis. Ang partial wind stance ay ang ikatlong stance ng 4 wind stance at ang forte nito ay opensa. Noong nakaraan, ang star finger ni Zhao Feng ay hindi pa umabot sa ikapitong antas at ang partial wind stance ay hindi pa ganap na naiintindihan, ngunit nagawa pa rin niyang talunin si Chen Feng. Ngayong pareho ng ganap na natutunan, binigyan siya nito ng kakayahang harapin ang kalahating hakbang na Ascended Realm. Tuk, tuk, tuk. Ang matalim na pag-atake ni Zhao Feng ay parang mga kutsilyo na nakipagsagupaan sa Windmill Water Divisible Palm. Shua! Matapos ang pagsasanib ng partial wind stance sa Star Finger, maaaring kontrahin ng pagkilos ang Windmill Water Divisible Palm ni Ji Fengyan. Nagulat si Zhao Feng at naglagay siya ng mas maraming lakas. Bagamat mas matagal na na-activate ang Windmill Water Divisible Palm, mas tumagal ito kaysa sa Star Finger. Idinagdag ang katotohanan na si Ji Fengyan ay may mas mataas na paglilinang, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay tumaas. Tuk, tuk, tuk. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay maaaring tumagos sa Windmill Water Divisible Palm ngunit hindi nito kayang malabanan ito. Ang paglipat na ito ay naglalaman ng inner strength ni Ji Fengyan, na nasa kalahating hakbang Ascended Realm. Maaaring sabihin ng isang tao na ang opensa ni Zhao Feng ay parang busog, mataas ang pinakamataas na pinsala nito. Ang pag-atake ni Ji Fengyan ay parang chainsaw, tuloy-tuloy at malakas. Si Zhao Feng ay patuloy na gumagamit ng Fluang Wind Stance, Partial Wind Stance at Star Finger para makipagpalitan ng suntok kay Ji Fengyan, ngunit ang tanging magagawa niya ay hindi matalo. Sa kabila naman, nagsimula nang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni Ji Fengyan. Ang Windmill Water Divisible Palm ay ang kanyang pamatay na hakbang at ang tanging makakahadlang sa Star Finger ni Zhao Feng. Hindi naman sa wala siyang ibang mahusay na offensive skills, sadyang wala ni isa sa kanila ang sumasabog at hindi nila mablock ang Star Finger. Tanging itong Windmill Water Divisible Palm lang ang makakapagtanggol at makakaatake ng sabay habang halos walang mga depekto. Sa pagmamasid sa pagtatalo sa pagitan ng dalawa, ang mga panlabas na alagad ay natigilan. Kahit sinong nanalo, ang laban ay wala na sa kanilang inaasahan. Ang pagganap ni Zhao Feng ay nagulat sa iba pang mga panlabas na disipulo. Nagkatinginan sina Wang Yang at Xia Yundong at nakita nila ang hindi paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Matatalo ang sinuman sa dalawang kaharap na mag-isa kay Zhao Feng. Ang pagsasama ng Partial Wind Stance at Star Finger ni Zhao Feng ay maaaring makapasok sa nangungunang 10 sa mga tuntunin ng opensa. Sa sitwasyon ngayon, parang draw. Ang salik sa pagpapasya ay kung gaano katagal sila magtatagal. Ang mga galaw ay parehong gumugugol ng maraming enerhiya, ngunit si Ji Fengyan ay dapat manalo dahil siya ay nasa kalahating hakbang na Ascended Realm. Sinuri ni Wang Yang. Nagkaroon ng talakayan sa mga manonood, ngunit inakala ng karamihan na si Ji Fengyan ang mananalo. Paano ang lakas ng loob ng lalaking ito ay napakakapal. Sa entablado, si Ji Fengyan ay natigilan. Walang ibang kabataan sa ikawalong ranggo ng Consolidated Realm ang dapat na patuloy na gumamit ng hakbang na ito.
Dahil sa return ng breath technique ni Zhao Fang, nadouble ang lakas ng loob niya kaysa karaniwang mayroon ang isa. At higit pa rito, ang kanyang silver wall technique ay nagbigay sa kanya ng higit na kapangyarihan. Ayon sa pagsusuri sa kaliwang mata ni Zhao Fang, mayroong 50% na pagkakataong manalo sa pamamagitan ng pag-drag nito palabas. Mula dito, makikita kung gaano kalakas si Ji Fengdian. Kung hinamon niya ang isang mas mababang ranggo tulad ni Xia Yundong sa halip, madali siyang manalo. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-20 at ika-13 ay napakalaki. Sa pagharap sa 50-50 na pagkakataon, hindi pumayag si Zhao Fang. Habang nakikipaglaban ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Yang Qingshan at Nan Gongfan. Napatulala ang dalawa at nakabara sa lalamunan ang kanilang mga puso. Bukod sa pagkabigla at pagtataka, laging may pagkakasala. Bilang kanyang mga kapatid, masyado nilang minamaliit si Zhao Fang. At sa pagtingin sa kasalukuyang lakas ni Zhao Fang, tiyak na mayroon siyang mga kwalifikasyon upang hamanin ang isang kapalit na panloob na disipulo. Anong uri ng halimaw si Zhao Fang? Paano siya magkakaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan sa labanan? Huminga ng malamig si Prinsesa Yon Mengxiang. Sa wakas ay napagtanto niya na ang talento ni Zhao Fang sa pakikipaglaban ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang talento sa paggawa ng tableta. Pawang masaklap ang dalawa sa entablado. Sumigaw si Ji Fengdian sa kanyang puso, kahit nanalo siya, nawala ito sa kanyang mukha. At paano kung nag-drawy sila? Hindi siya magkakaroon ng mukha upang tumingin sa sinuman. Dahan-daang bumukas ang kaliwang mata ni Zhao Fang at sinuri nito ang kani-kanilang sitwasyon. Minsan ang malakas na opensa ay hindi nangangahulugan ng tagumpay. Ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban ay maaari ding mag-ambag kung sino ang mananalo. Tila nakakuha ng ilang insight si Zhao Fang. Sa sandaling ito, isang manipis na layer ng Asher ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Tapusin na natin ito. Ang figure ni Zhao Fang ay biglang bumagsak sa hangin at binago ang kanyang galaw. Mysterious Wind Palm. Tornado Stance. Mula sa palad ni Zhao Fang, isang manipis na Asher na bola ang nagsisimula ng mamuo. Ang kanyang paggalaw ay tila mabagal, ngunit sa katunayan ito ay napakabilis. Tila kahit na ang langit ay tinutulungan siyang palamigan ito. Shoo! Nang ilabas ni Zhao Fang ang kanyang palad, ang kalapit na hangin ay nagsimulang magulong pumiglas na parang ang kanyang paggalaw ay maaaring sirain ang lahat ng bagay na nasa daanan nito. Ang galaw na iyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Deacon Qiu. Ang mysterious wind palm ni Zhao Fang ay nagmula sa batang babae sa kanya noong araw na iyon at naunawaan na niya ang kasanayan at pinagsama ito sa kanyang tornado stance. Bakit hindi pagsamahin ang partial wind stance sa halip? Nagpasya si Zhao Fang na pagsamahin ang tornado stance dahil magkapareho ang estilo ng dalawang kasanayan. Higit pa rito, ang pagsasama ng dalawang kasanayang ito ay nagpatagal sa kapangyarihan ng pag-ataking ito, na perpektong sumalungat sa pamatay na hakbang ni Ji Fengdian. Windmill Water Divisible Palm. Mysterious Wind Palm. Tornado Stance. Ang dalawang magkatulad na galaw ng palad ay magkasalubong. Sa isang iglap, ang purong itim na bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay naduraj hanggang sa pulbos at humihip sa hangin. Sa ilalim ng itim na usok, nagsanib ang dalawang palad. Noong una, bahagyang nanginig ang mysterious wind palm ni Zhao Fang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo itong lumakas. Anong klaseng kakaibang galaw ito? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Ji Fengdian, pakiramdam niya ay nahulog siya sa whirlpool at hindi siya nakatakas. Shum! Tumalon ang puso ni Ji Fengdian nang marinig niyang napunit ang kanyang inner strength barrier. Sa susunod na sandali, ang kanyang windmill water divisible palm ay nawasak at ang sakit ay kumalat sa kanyang katawan simula sa kanyang braso. Napasigaw si Ji Fengdian habang itinapon pabalik ang kanyang katawan. Lumingon ang mga tao at nakita nilang may daan-daang mga marka ng dugo sa katawan ni Ji Fengdian. May 10-10 marka din sa mukha ni Ji Fengdian, mukhang naging pangit ang mukha niya. Nakakatakot na galaw. Huminga ng malamig ang ibang mga alagad sa labas. Gayun din, ang hakbang na ito ay hindi malubhang nasugatan si Ji Fengdian, ang mga madugong sugat sa lahat ng dako ay naging dahilan upang ang iba ay nanlamig. Ang galaw na iyon ay parang heavenly wind god technique ng clan.
Bulong ni Deacon Q sa sarili. Sa stage, nagkaharap ang dalawa. Bagamat natalo si Ji Fengyan sa nakaraang palitan, hindi siya malubhang nasugatan. Mysterious Wind Palm. Tornado Stance. Huminga ng malalim si Zhao Feng nang muling lumitaw ang Asher Glow sa kanyang palad. Ang talas na nagmumula rito ay naging dahilan ng paglamig ng mga manonood. Suko na ako. Malamig na sinok si Ji Fengyan, pumipintig ang mga marka sa kanyang katawan na para bang binabalaan siya kung gaano kalakas ang galaw na iyon. Kung ang lakas ni Zhao Feng ay medyo mas malakas, ang kanyang buong katawan ay napunit na. Sumuko. Nanginig ang puso ng mga tao, ngunit hindi sila nagulat sa desisyon ni Ji Fengyan. Nakatingin lang sa mukha ng huli at daan-daang marka ng dugo ang naging sanhi ng panginginig ng iba sa takot. Ang labanang ito ay napanalunan ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ang magiging bagong kahalili na panlod na disipulo, napapalitan ang natalo. Ang mabagsik na boses ni Deacon Q. Sa oras na ito, ang mga panlabas na disipulo ay nakabawi na sa kanilang pagkatulala, tumayo si Zhao Feng sa itaas ng entablado at malamig na pinagmasdan ang mga tao sa ibaba. Si Chen Feng pati na ang ilan pang panlabas na disipulo ay natakot kaya ang kanilang mga binti ay naging halaya. Ang dahilan kung bakit hinamon ni Zhao Feng si Ji Fengyan ay upang itatag ang kanyang pangingibabaw at magkaroon ng mataas na awtoridad dito. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang epekto ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang ibang mga panlabas na alagad ay tumingin sa kanya na may pag-iingat at takot. Isang buhay na halimbawa ang duguan, halos pumangit na si Ji Fengyan. King of Gods, Kabanata 120. Mero Cleansing Pill. Sa isang gusali ilang daang hakbang ang layo. Gago. Paano maitatag ng isang alagad ni Lord Guanzhen ang kanyang pangingibabaw? Ibinagsak ni Quan Chen ang kanyang kamay sa mesa, na yumanig sa gusali at muntik na itong gumuho. Sa tabi niya ay nakaupo si Hao Yuan, ika-4 na pwesto. Nakita ng dalawa ang buong labanan. Nung una, manunood sila ng palabas na ito, pero hindi inaasahan ang resulta. Tinalo ng isang kabataang kakapasok lang sa clan si Ji Fengyan, na nasa ika-13 na ranggo at matagumpay siyang naging nag-iisang disipulo sa ilalim ng ika-9 na ranggo na nararanggo sa nangungunang 20. Mas malakas ang batang iyon kaysa sa naisip ko, ngunit hindi man lang siya makakatagal ng 10 galaw laban sa akin. Malamig na tiningnan ni Hao Yuan si Zhao Feng. Hindi naghinala si Quan Chen sa kanyang mga salita. Normal pa rin ang mga nasa ranggo ng ika-11 hanggang ika-20, pero pagpasok sa nangungunang 10, hindi na normal. Ang mga mataas na ranggo na panlabas na disipulo ay may kakayahang hamanin ang mga nasa Ascended Realm. Halimbawa, hinamon ni Hao Yuan ang isang cultivator na nasa First Skies of the Ascended Realm. Tila, ang halimaw na na-rank sa first sa mga panlabas na disipulo ay tinalo ang isang cultivator ng Ascended Realm, kahit na siya ay nasa half-step Ascended Realm lamang. Shua. Isang figure ang biglang lumitaw sa likod ng dalawa. Vice Deacon Wang. Sina Hao Yuan at Quan Chen ay parehong tumayo at yumuko. Ang mga deacon ay nagkaroon ng cultivation ay nasa ika-4 o ika-6 na skies of the Ascended Realm. Siyempre, hindi malakas ang isang deacon gaya ni Lord Guanzhen na namamahala sa mga bagay sa mortal na mundo, kailangan lang ng isa na nasa Ascended Realm para maging isa. Itong Zhao Feng ay medyo hindi inaasahan. Bahagyang nagulat si Vice Deacon Wang nang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Matagal na siyang hindi nakakita ng taong may ganoong lakas sa pakikipaglaban. Vice Deacon Wang, dapat mong malaman na siya ay isang disipulo ni Lord Guanzhen, kaya bakit mo siya binigyan ng gawain? Medyo masisi ang boses ni Quan Chen. Ang Vice Deacon na ito ay may magandang relasyon sa Haiyan Master, ngunit nang magsimulang umangat ang Haiyan Master sa posisyon, ang kanilang relasyon ay bahagyang nagkalayo. Si Zhao Feng ay mayroon lamang low-tier spiritual body, kaya gaano man kalakas ang kanyang battle conscience, ang kanyang hinaharap ay limitado. Mababantaan ka pa ba niya, isang inner disciple? Magagawa ba niyang pananakot sa isang matanda? Hindi magandang saktan ang dalawang vice head ng sabay-sabay. Maging ang iyong guro, ang Haiyan Master ay pag-isipan ito ng mabuti. Mariing sabi ni Vice Deacon Wang. Dalawang vice heads. Ibig mong sabihin. Bahagyang nagbago ang boses ni Quan Chen.
Halatang alam niyang totoo ang sinabi ni Vice Deacon Wang. Maaaring malakas ang battle conscience ni Zhao Feng, ngunit limitado ang kanyang kinabukasan. Ito ay tulad ni Lord Guanzhen noong siya ay bata pa. Nakipaglaban siya sa Haiyan Master noon, ngunit gaano man kalakas si Lord Guanzhen noon, nasa ilalim lang siya ng clan. Walang itinago si Vice Deacon Wang at sinabi niya sa kanila kung paano pinagtatalunan ng dalawang Vice Head si Zhao Feng. Parehong ang Vice Head Guan at Vice Head Zhang. Gusto si Zhao Feng. Bamuka ang panga ni Quan Chen at agad na nakaramdam ng kawalan. Bilang isang inner disciple, halatang alam niya kung gaano kalaki ang awtoridad ng dalawang Vice Heads na ito. Ang dalawang ito ay isa sa pinakamahusay na Array Master at Pill Master ayon sa pagkakabanggit at marami silang naiambag sa clan. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan at awtoridad, nasa baba lang ang dalawa sa elders, pero kapag nagsama silang dalawa, maging ang mga elder ay kailangang pag-isipang mabuti. Ang pinakamahalagang punto ay ito. Hindi sinabi ni Haiyan Master sa kanila na sugpuin ang mga disipulo ni Lord Guanzhen. Bilang elder ng clan, si Haiyan Master ay nasa True Spirit Realm at hindi niya sinasadyang sugpuin ang ilang mga disipulo na walang gaanong talento. Tungkol sa mga aksyon ni Quan Chen, ang tanging ginawa niya ay tahimik na sumang-ayon. Kung walang suporta ng elder, malinaw na hindi makakalaban ni Quan Chen ang dalawang Vice Head, ngunit hindi ito ang katapusan. Maaaring hindi niya maasikaso ang mga ito ng diretsyo, ngunit simple pa rin para sa kanya ang pagtanggal ng ilang langgam sa pamamagitan ng panlilinlang. Pagkatapos ng labanan, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng at lumapag sa tabi ng kanyang dalawang kapatid. Binabati kita Brother Zhao Feng. Iniinggit mo ako sa pamamagitan ng pagiging isang kahalili na panloob na disipulo. Si Prinsesa Yon Mengxiang ang unang lumapit at bumati. Kasabay nito, hindi niya maiwasang suriing muli ang kabataang nasa harapan niya. Brother Zhao Feng, hayaan tayong lahat na huminga. Nakakatuwa ang labanan noon. Gumawa ng milagro si Brother Zhao Feng. Lumapit ang iba pang bagong papasok na mga disipulo upang purihin si Zhao Feng. Ang Broken Moon Clan ay nakakuha ng kabuuang 22 disipulo at binibilang si Sun Yuanhao na kinuha. Mayroong 21 na naging panlabas na disipulo at sa 21, si Zhao Feng ang unang naging kahalili na panloob na disipulo. Halatang may iba na puno ng sama ng loob. Paano kung isa siyang kahalili na panloob na disipulo? Hindi pa nga siya nakakarating sa ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm. Hindi rin magtatagal bago natin siya maabutan. Mayroon lamang siyang low-tier spiritual body. Si Xiao San, na may pinakamataas na cultivation sa mga bagong papasok na disipulo, ay nakabawi mula sa pagkabigla. Sa totoo lang, kahit siya ay nabigla sa pagganap ni Zhao Feng at kailangan niyang aminin na si Zhao Feng ang nagtayo ng kanyang dominasyon. Ito ay halos tiyak na hindi maraming tao ang makakasakit sa kanya mamaya. Nagtagumpay na naman siya. Malamig na bamantong hininga si Liu Yao, ngunit may kaunting saya sa kanyang puso. Mula sa pananaw ng mga bagong disipulo, nanalo si Zhao Feng kahit na mas mahina siya at nagpakawala siya ng hininga para sa kanilang lahat. Hanggang sa umalis ang lahat ng tao ay binati ni Zhao Feng sina Nan Gongfan at Yang Qingshan. Parehong komplikadong tumingin sina Nan Gongfan at Yang Qingshan sa kabataang ito sa harapan nila. Bukod sa pagkakasala, may pasasalamat din sa kanilang mga puso. Dahil nawala si Ji Fengyan, mukhang hindi na siya mahihirapan para kay Brother Yang. Ngumiti si Zhao Feng kay Yang Qingshan. Matapos maging kahalili na panloob na disipulo, lumipat si Zhao Feng mula sa kung saan nakatira ang mga normal na disipulo. Sa mga panlabas na disipulo, ang kahalili na panloob na disipulo ay tumanggap ng pinakamahusay na paggamot at mayroon silang sariling mga patio. Higit pa rito, tumaas din ang mga mapagkukunan na natatanggap nila mula sa clan. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga gamit, bumalik si Zhao Feng sa Grasswood Division. Ngunit ang matandang Guan ay gumagawa ng isang batch ng mga table task ngayon at sinabihan niya ang isang tao na sabihin kay Zhao Feng kung ano ang gusto niyang sabihin. Sinabi ni Vice Head Guan na bibigyan kanya ng isang araw. Sabi ng mensahero, araw ng pahinga. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa matandang Guan ay malamang na naisip na siya ay natalo at binibigyan niya siya ng oras na ito upang magpahinga at magpagaling.
Sinabi din niya sa akin na bigyan ka ng ilang bagay. Iniabot ng mensahero ang ilang gamit. Blood Healing Pill. Bone Regenerating Pill. Kakaiba ang ekspresyon ni Zhao Fang. Mula sa mga tabletang ito, makikita kung gaano kalubha ang akala ng matandang si Guan na siya ay nawala. Ang Blood Healing Pill at ang Bone Regenerating Pill ay parehong mamahaling bagay na hindi ibinebenta sa mortal na mundo. Pinagaling ng Blood Healing Pill ang mga panloob na pinsala. Hanggat ang isa ay hindi malubhang nasugatan, maaari silang gumaling ng mabilis. Maaaring i-connecte ng Bone Regenerating Pill ang mga sirang buto at dagdagan ang gastos sa pagpapagaling. Mayroon ding Marrow Cleansing Pill. Naglabas ng pill ang mensahero na may inggit. Marrow Cleansing Pill. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Narinig na niya ang epekto ng tabletang ito. Maaaring baguhin ng Marrow Cleansing Pills ang mga katangian ng isang tao. Narinig pa ni Zhao Fang na ang Marrow Cleansing Pill na ito ay nagpapataas ng pagkakataong makalusot sa Ascended Realm mula sa ika-9 na ranggo sa isang tiyak na antas. Matapos inumin ang tabletang ito, bahagyang natuwa si Zhao Fang. Ang matandang Guan ay nagbigay ng pildores na kasing halaga nito sa kanya. Kung ang mga disipulo sa half-step na Ascended Realm ay kumain ng Marrow Cleansing Pill, mayroon silang 10 hanggang 20% na mas maraming pagkakataon na matagumpay na makapasok sa Ascended Realm. Sa parehong araw, bumalik si Zhao Fang sa sarili niyang patio at agad niyang nilamon ang Marrow Cleansing Pill. Ang enerhiya ng Marrow Cleansing Pill ay kalmado at dahan-dahan itong natunaw sa kanyang mga organo. Ang buong proseso ay parang tubig na kumukulo, mabagal at matatag. Malinaw, ito ay dahil ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot sa pinakamataas na ika-8 antas. Dahil dito ay mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa iba, na nagbigay daan sa kanya na makatiis ng mas maraming enerhiya. Ang Marrow Cleansing Pill ay hindi kalmado sa mga normal na tao. Inilipat ni Zhao Fang ang Returning Breath Technique at Silver Wall Technique ng sabay-sabay para uminom ng gamot. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan niya. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang mga katangian ay binago at pinagbubuti ng Marrow Cleansing Pill. Nag-concentrate siya at naramdaman ang pagpintig sa loob ng kaliwang mata niya. Pang! 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 Lalong naging halata ang pagpintig mula sa kanyang kaliwang mata at nagpadala ito ng mainit na pakiramdam sa kanyang buong katawan at sumanib ito sa enerhiya mula sa Marrow Cleansing Pill. Mukhang ang mahiwagang kaliwang mata ay may kakayahan din na pagbutihin ang aking mga katangian. Ang hula ni Zhao Fang ay lalong napatunayan. Noong una, normal lang ang pangunawa niya. Ngunit pagkatapos ng pagsanib ng kanyang kaliwang mata, unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating normal na katawan ay nagsimula na ring magbago. Kung ang mata na ito ay nagmula sa isang ancient god, paano nito papayagan ang may-ari nito na magkaroon ng normal na katawan? Siyempre, bago ito makabawi sa kanyang sukdulan, pag-iibayuhin nito ang talento ng may-ari nito hanggang sa mapangasiwaan ng may-ari nito ang mundo. Pang! Pang! Naramdaman ni Zhao Fang na ang pakiramdam mula sa kanyang kaliwang mata ay mas malakas kaysa dati at ang bilis ng pagsipsip ng enerhiya ng Marrow Cleansing Pill ay tumaas ng husto. Makalipas ang kalahating oras, isang layer ng mabaho, itim, malagkit na likido ang lumitaw sa katawan ni Zhao Fang. Sa loob ng sukat ng kaliwang mata ni Zhao Fang, ang sinag ng liwanag ay umabot sa 8 talampakan. Naramdaman ni Zhao Fang na tumaas ang kanyang mental energy at ang kanyang katawan ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Sa sandaling ito, 1/4 lang ng enerhiya mula sa Marrow Cleansing Pill ang nasipsip.